So ito na nga mga kababayan, no? Yung ating pag-uusapan ay patungkol po dito mga kababayan sa nangyayari ngayon, no? Ito nga paparinig ko sa inyo mga kababayan, yung naturang tawag dito sinasabi ni Marcoleta. Ito po mga kababayan, anytime soon si Marcoleta po ay dadamputin na. Ito po. Ang inyong pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin. Tai Chi May ads isn't lang just po. about losing weight. I'm 59, and after 7 weeks, my Ang inyong pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters niyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Saborjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw. Nako, patay ka diha. Nako mga kababayan, ito na nga yung sinasabi ko na nagpapaalam na po siya. Ay hindi, sorry. Siya po ay may habilin, no? Na siya po mismo nagsabi na siya ay, ano daw? Maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan. Buti nga yan para wala nang maggulo sa Senado 'Di ba? Buti nga yan para wala nang bobo sa Senado. Para mabawas-bawasan yung mga bobo nakulong na si Jinggoy, makulong ka na, sino pang susunod? 'Di ba? Oo. Tapos pagka nakulong na kayong lahat diyan, ang gagawin namin, i-abolish na namin yung Senado. Kasi wala na, ano pang gagawin sa Senado kung unti na lang yung natitira? Di ba? Ano pang gagawin dyan sa Senado? So, goodbye Kanor, goodbye Kanor. Na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Wow! Malaking nakawan sa kasaysayan ng bansa ay matuluyan ng malimutan. Para sa amin hindi namin malilimutan yan, Marcoleta. Bakit? Nakulong na ang pinaka-mastermind nasa dahig. 'Di ba? Pangalawa, hindi rin namin makakalimutan kasi sinasalang na din po yung anak niya sa impeachment trial sa Senado. Tsaka, kung sinabi mong pinakamalaking nakawan sa kasaysayan, bakit pala walang naipakulong na kurap si Digong? Kaya? Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa. Sino ba dapat, Marcoleta, ang mangunguna dyan para tukuyin? Bakit? Alam niyo, sa totoo lang, natatawa ako mag-isip mga kababayan. Kung ang layunin ni Marcoleta ay siya ang manguna para tukuyin kung sino ang magnanakaw o mastermind, bakit ayaw niyong i-file sa Ombudsman at sa Korte Suprema yung mga bintang ninyo, yung mga aligasyon ninyo? Ilang beses kong sinasabing paulit na lang. Paano maniwala ang taong bayan sa inyo sa pamamagitan ng 18 bagmen and 14 fearless kung lahat silang nagsasalita walang affidavit? Kasi ganito yan mga kababayan. Tanungin ko kayo,
Paano maniniwala sa akin ang mga tao or taong bayan kung ako ay isang witness pero ni isang picture wala akong mailabas? Magwi-witness ako na hinatiran ko ng 5 malita si Bongbong Marcos. Anong pruweba ko? Laway? Anong pruweba ko? Kwento? Pag dinala sa korte yan, anong sasabihin ng korte? Provide your evidence. Anong ipoprovide ko? Laway? Kwento? Ang sasabihin ng piskal, hearing is adjourned. Tapos agad. Siyempre, kung sinabi mong hinatiran mo ng maleta si Bongbong, di dapat may picture ka sa maleta na puno ng pera. Dapat may picture ka yung dalawa ni Bongbong na nag-selfing, tinanggap niya ang maletang inabot mo sa kanya. Ganun ang ebidensya. Hindi naman po pwedeng utusan natin ang korte. Korte Suprema. Tanungin mo si Bongbong kung nasaan ang maleta. Hindi naman tayo dictator era Hindi naman tayo dictatorship Hindi naman siguro tanga ang korte na ipilitin mo si Bongbong pigain para sabihin ni Bongbong na nasa kanya ang maleta. Wala pong karapatan ang Korte Suprema na pigain mo yung isang taong inakusahan na ang nag-aakusa ay walang pruweba. Mahirap bang intindihin yan? Senator Marcoleta, kung talagang ikaw ang mangungulo para malaman kung sino ang mastermind, ilabas nyo muna yung ebidensya. Alam mo, sa totoo lang, Senator Marcoleta, I will tell you frankly, tudo, 100%, and 20 centavos. Kung makapaglabas ka ng ebidensyang maletang puno ng pera tapos tinanggap ni Bongbong, kahit tatakbo ka presidente bukas, mananalo ka. Kung makapagpakita ka ng picture or video na ang maletang 5 hinatid mo sa bahay ni Erwin Tulfo, na meron kang picture at video at tinanggap ni Erwin Tulfo, pumirma si Erwin Tulfo, kahit ngayon na ngayon, mag-request kang bigyan kita ng 1 milyon, abutan kita. Basta ngayon maipakita mo. Maghamon ka sa taong bayan. Sabihin mo, saan siya dalahin, tangina ka. Sorry, si Katie pala yun. Sabihin mo sa taong bayan, bukas, gawin niyo kung presidente ng Pilipinas, ipakita ko ang pruweba na ang mastermind ay si Bongbong. Pag napakita mo yan, automatic gusto ng tao yan. Yan ang inaantay namin, Marcoleta. Pag bukas na bukas, ipakita mo, ito yung picture, ito yung video. Tinanggap ni Bongbong ang maleta, inabot ng bagman ni Saldico. At si Saldico mismo, nandoon kasama. Imposible naman mga kababayan. Presidente ang aabutan mo, hindi ka pupunta. Sasama ka na doon. Oo, presidente yan Ang tanong lang kasi dyan, nasaan ang pruweba? Tapos ang idadahilan mo ngayon, kaya ka ipapakulong. Kasi nagsalita ka laban sa administrasyon, hindi. Hindi ganun ang layo ng kaso mo, Marcoleta. Walang related sa yan Hindi related yan sa maleta Ito sa mga nalilinlang ni Marcoleta, makinig kayo sa akin. Yung kaso ni Marcoleta ngayon na magkakaroon siya ng warrant at arestuhin siya anytime soon, hindi related sa maleta yan. Hindi related yan sa kadikit siya si Balikod. Hindi related yan. Yang warrant na yan ay related doon sa donasyon ni Mike Defensor. Na sinabi mismo ni Marcoleta sa bunganga niya, kaya niya tinanggap yun para protektahan niya ang negosyo ni Mike Defensor baka gipitin ng administrasyon. Bakit niya po protektahan? Bakit gigipitin kung hindi illegal ang negosyo? O di nga nagkalayo, ilang buwang nakalipas,
bago kwininto ni Marcoleta yan. Ayun nga, nabisto ng NBI. Yung hotel ni Mike Defensor may hocus-pocus. Diba? Tapos idadahilan niya, kaya siya ipapaaresto, kaya siya ipapakulong. Dahil saan? Dahil sa maleta? Wala pong ganun. Walang ganun, mga kababayan. Sinungaling talaga siya. Nakakain yata to ng dinuguan eh. Hindi, napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo. Sino nga po ba? Yan ang tanong namin. Sino nga po ba yung binoto namin na nasa likod ng pagnanakaw? Bakit hanggang ngayon hindi nyo masabi-sabing direktahan? Bakit hindi nyo man lang nakakasuhan? Diba? Sino po ba? Senator Marcoleta. Magturo ka ngayon si Dilima. Magturo ka si Chis Escudero. Ba't hindi nyo kasuhan? So anong kwenta mo pagiging abogado at pagiging senador kung wala kang power para kasuhan sila? Bakit hindi mo dalhin sa ombudsman o sa Korte Suprema yung statement ng mga bagman para idiin mo si Erwin Tulfo, si Soto, sino pa? Diba? Sino pa yung mga nakatanggap ng maleta? Si Abante, si Adjong, si Jinky Luistro, si Ligarda. Bakit hindi nyo dalhin yan sa korte? Nandiyan naman yung ombudsman. Nandiyan naman yung Korte Suprema. Diba? I-file ninyo yan. I-file ninyo. Diba? I-file ninyo yan. Tapos, ang gagawin ninyo, isa-isahin ninyo yung mga inakusahan. Wala kasi, pabida kayo para lagi kayong ma-expose Diba? Si Rodney, hello po. Ganun yun kasimple, Marcoleta. Kaya nga nahihirapan kaming maniwala sa inyo Kasi ni isa sa mga binigkas ninyo, wala kayong pruweba Alam niyo, ang hirap bang intindihin yan? Pag sinabi ko bang si Marcoleta kasama sa nabigyan ng maleta tapos wala akong may pakitang picture o video, maniniwala ba kayo? Paki-comment mga kababayan. Paki-comment. Pag sinabi ko ba ngayon na si Marcoleta napadalhan ko ng 10 maleta, ako yung naghatid. Tapos wala man lang akong mapakitang picture o video na inabutan ko siya at tinanggap niya, maniniwala ba kayo? Diba? Yan ang mahirap Pag sinabi ko ba si Sarah, nilaplap ko yung pek-pek niya, maniniwala ba kayo? Wala man lang akong video, nilaplap ko yung pek-pek niya. Yeah? Pag sinabi ko bang sinupa ko yung burat ni Baste, nabilaukan ako, maniniwala ba kayong sinupa ko kung wala man akong video may pakita? Diba? Diba ang hirap paniwalaan? Pag sinabi ko bang nakita ko ang biringan, tapos wala man lang akong picture o video, maniniwala ba kayo nakita ko yung biringan? Diba? Ganun lang kasimple yan. Pag sinabi ko pa na si Marina binuntis ng asawa ni Lustay, maniwala ba kayo? Pag sinabi ko ba na yung bata ng anak ng asawa ni Lustay doon kay Marina, 10 years old na, maniwala ba kayo? Diba? Yan ang tanong mga kababayan yun ang pinakamalaking tanong. Continue. Sapagat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanya, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yun,
ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. O paano mo nga masabi, Senador Marcoleta, na harap-harapan kaming ninakawan? Asan nga yung pruweba? Mahirap kasi sabihin, Marcoleta, ninakawan ako ni ni Felix Manalo eh. Kasi si Felix Manalo, patay na. Paano kami maniwalang nakatanggap si Soto kung ang taong tumanggap ay 2015 patay na tapos 2022 niyo hinatiran? Yan ang tanong eh. Paano ko sinabing kumain ka ng dinuguan, wala man akong picture o video na kumain ka? Yeah. Paano ko sinabing kumain ka ng barbecue yung dugo? Yeah. Kung wala man lang akong picture o video na sinausaw mo sa suka at barbecue yung dugo yung kinain mo. Maliban na lang kung may picture ako na pagtae mo, kulay itim yung tae mo. Ibig sabihin, kumain kang dugo. Diba? Ganun kasimple yan, mga kababayan. Ngayon sasabihin mo, ninakawan tayo harap-harapan. Paano tayo nanakawan? Asan yung proof? Asan yung proof? Diba? Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito. Hindi talaga kami malawawalaan ng loob, kaya hindi naman kami aswang. Hindi naman winakwak ng aswang yung loob namin eh. Pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Ginamit mo pa yung Panginoon. Yung Panginoon, ang ganda na ng buhay niya sa taas ng langit, ginamit mo pa. Diyos ko. Siya po ang gagawa ng paraan. Ano? Yung Panginoon pa talaga ang gagawa ng paraan? Para saan? Para mahuli yung kawatan? So anong kwenta mo dyan pagiging senador at public servant kung hindi ikaw ang gagawa ng paraan? Kung malutas po natin ang problema ang hinaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Malulutas ang problema ng ating bansa? Tumanda ka na nga lang ng ganyan, yung korupsyon nandyan pa rin eh. Ay, dadamay mo pa yung Panginoon, nanahimik yung Panginoon. Tandaan mo, Senator Marcoleta, ang mundo malaki. Ang Panginoon pa pala ang magresolba ng korupsyon ng ating bansa. So paano naman yung ibang bansa? Napaka-unfair naman ni God kung gano'n. Yeah? Napaka-unfair. Kung Panginoon lang din pala ang maglutas ng korupsyon sa ating bansa, so bakit pa kayo naging politiko? Di ba? Ma'am RB Astrid, naku, maraming salamat sa yung super chat sa iyo. Ma'am, thank you so much po sa iyo dyan. Happy now of outcomes of the Senate. Long time to catch up live mo. Hi to my parents, Papa Rinan and Mama Barbie, watching you daily in Cebu. Oy, may gabi din ha. Sir Rinan and kay Ma'am Barbie dyan sa Cebu, maing gabi diha, no? Salamat gyud kayo sa pagtan-aw gyud ba kay naayaw gyud mo paniwala gyud sa ibang vlogger na mga kanang ubang vlogger na sa mga dides, mga bubo man na sila. O mga dry, no? Kumbaga Ma'am Barbie og kaning kay Sir Rinan, kumbaga kanang mga vlogger sa DDS kung sa gold na wala sila carats ba, parang murag lata ba pag inapakan mo yupi, pag ipatimbang mo piso lang. Ganon ang katotohanan, di ba? O, kaya ngayon mga kababayan, sabi nga ni Marcoleta, yan na si Marcoleta. Ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay. May habilin daw si Marcoleta. Marcoleta. Mga supporters nyo po at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sir. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito. Maaari daw arestuhin siya sa araw na ito. Bakit ngayon? Bakit arestuhin na agad, damputin na. Diba? Ganon yun, mga kababayan. Damputin na agad. Huwag nang tagalan pa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Boom, karaka-raka. Sir Dibang, maraming salamat po sa iyo dyan sa Canada. Ito yung sunod, mga kababayan. Pakinggan po natin to ha. Naku, Diyos ko po, mga kababayan. Dito tayo. Tapos na tayo kay Marcoleta. Sunod balita natin, aresto na siya.